Sa mundong napakaingay, sa social media, sa trabaho, sa mga relasyon, lahat ay nagsisigawan para marinig. Pero naisip mo na ba na minsan ang pinakamalakas na tao ay siyang marunong manahimik? Silence, katahimikan. Hindi ito kahinaan, hindi rin ito kawalan ng ideya. Ito ay isang sandata, isang anyo ng lakas, isang sikreto na ginagamit ng mga philosopher, mga leader, mga masters of influence, pati na rin ng mga ordinaryong tao na gustong maging extraordinary. Sa video na ito, samahan mo ako sa isang malalim na paglalakbay. Dadalhin kita sa 10 paraan kung paano gumagana ang silence mula sa Stoicism, kung paanong ang katahimikan ay nagiging disiplina at kalasag laban sa emosyon, sa emotional intelligence, kung paano ang silence ay nagbibigay daan sa mas malalim na koneksyon at tunay na pakikinig. Sa power dynamics, ang sikreto ng mga leader at negotiator na gumagamit ng pause para magkaroon ng impluensya. Sa art of seduction, paano nagiging misteryoso at mas kaakit-akit ang taong hindi laging nagsasalita. Sa manners at social grace, kung paanong ang silence ay tanda ng respeto at magandang asal. Sa atomic habits, paano nagiging pundasyon ng disiplina at pagbabago ang mga tahimik na sandali. Sa spirituality at faith, ang kapangyarihan ng katahimikan para makalapit sa Diyos at sa ating kaluluwa. Sa creativity at innovation, kung paanong sa katahimikan sumisibol ang pinakamalalaking ideya. Sa healing at mental health, ang silence bilang gamot at pahinga para sa isip. At sa leadership legacy, bakit ang mga dakilang leader ay may malakas na presensya kahit walang sinasabi? Kung sa tingin mo, ang katahimikan ay simpleng kawalan ng salita, handa kang magulat. Dahil sa video na ito, matutuklasan mo ang tunay na kapangyarihan ng silence. Pero bago tayo magpatuloy, kunting pabor lang. Kung nagugustuhan mo ang ganitong klase ng malalim na content, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel, Tagalog Wisdom, para lagi kang updated sa mga aral na makakatulong sa iyong pag-unlad at tagumpay. Ngayon, simulan natin ang unang yugto, Stoicism, Silence as Inner Strength. Unahin natin ang Stoicism, isang pilosopiya na daan-daang taon nang gumagabay sa mga tao sa kung paano mamuhay ng may dignidad, tapang at malinaw na pag-iisip. Para sa mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, ang silence ay hindi lamang simpleng pagtahimik, sumahat isang disiplina, isang kalasag laban sa ating sariling emosyon at sa mga tukso ng mundo. Sa Stoicism, naniniwala sila na may mga bagay na hawak natin at may mga bagay na wala tayong kontrol. Isa sa mga bagay na tunay nating hawak ay ang ating mga salita. Isipin mo, ang isang salita kapag nailabas na hindi mo na maibabalik, maaari itong makasira ng relasyon, makapagpasiklab ng galit o makapagbukas ng sugat na hindi madaling maghilom. Kaya para sa mga Stoic, ang silence ay anyo ng self-mastery, ang kakayahang piliin kung kailan at paano magsasalita. Si Marcus Aurelius, ang Romanong emperador at Stoic philosopher, araw-araw ay nakaharap sa gulo, digmaan, politika at intriga. Pero sa kanyang journal isinulat niya, kung maaari kang manahimik, bakit hindi? Para sa kanya, mas mainam ang isang sagot na tahimik at pinag-isipan kaysa isang reaksyong mabilis pero puno ng emosyon. Ganon din si Seneca. Sinabi niya, kapag galit ka, tumigil ka, huwag magsalita. Dahil sa katahimikan, lumalamig ang apoy ng damdamin. Makikita natin dito na para sa mga Stoic, ang katahimikan ay hindi pagtakbo mula sa problema. Ito ay pagiging malakas sa gitna ng problema. Ngayon, paano natin magagamit ang Stoic silence sa buhay natin? Narito ang ilang paraan. Una, pause before you react. Kapag may nagsabi ng masakit, huwag agad sumagot, huminga, manahimik sandali. Sa katahimikan, lumalabas ang tunay na lakas, ang lakas ng pagpili ng tamang tugon. Pangalawa, practice journaling in silence. Isang Stoic habit ang pagsusulat. Gumamit ng tahimik na oras bawat gabi para itanong sa sarili, ano ang mga salita na sinabi ko ngayong araw na hindi ko na sana sinabi? Doon mo makikita kung gaano kahalaga ang tamang paggamit ng katahimikan. Pangatlo, listen more, speak less. Sa halip na palaging magbigay ng opinyon, subukan mong makinig muna. Kapag tahimik ka, mas marami kang naiintindihan
Ang mga Stoic ay naniniwala na mas mahalaga ang pagkatuto kaysa pagpapakitang matalino. Pang-apat, treat silence as strength not weakness. Marami sa atin ang iniisip na kapag tahimik ka, mahina ka. Pero ang totoo, minsan ang tahimik na tao ang pinakamatatag dahil hindi nila kailangan ng ingay para ipakita ang kanilang halaga. Sa Stoicism, ang katahimikan ay parang espada at kalasag sa parehong oras. Espada, dahil kaya nitong putuli ng mga impulsive na salita. Kalasag, dahil pinoprotektahan ka nito laban sa mga insulto at provocation. Kaya kung gusto mong maging mas stoic sa buhay, magsimula ka sa simpleng hakbang. Kapag may pagkakataon kang sumagot agad, piliin mong manahimik muna at doon mo makikita na ang silence ay hindi kawalan kundi kapangyarihan. Ngayon, pagkatapos nating makita ang katahimikan mula sa pananaw ng Stoicism, dumako naman tayo sa ikalawang aspeto. Emotional intelligence. Silence as emotional awareness. Ngayon naman sisilipin natin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng buhay tao. Emotional intelligence. Marami ang nagsasabi na mas mahalaga pa raw ito kaysa sa talino or IQ. Bakit? Dahil hindi lahat ng matatalino ay marunong makitungo sa tao. At hindi lahat ng may alam ay may kakayahang intindihin ang damdamin ng iba. At dito, pumapasok ang katahimikan. Kung sa Stoicism, nakita natin ang silence bilang panangga laban sa bugso ng emosyon. Sa emotional intelligence, ang silence naman ay nagsisilbing salamin at tulay. Salamin para makita mo ang sarili mong damdamin at tulay para makakonek ka sa damdamin ng iba. Silence bilang self-awareness. Unang hakbang sa emotional intelligence ay ang pagkilala sa sarili. Kadalasan kapag galit tayo, agad tayong nagsasalita. Minsan hindi natin namamalayan, nasasaktan na pala natin ang kausap. Pero kapag natuto kang manahimik, nagkakaroon ka ng sandali para itanong sa sarili, ano ba talaga ang nararamdaman ko? Tama ba na ilabas ko agad ito? Ano ang magiging epekto ng mga salitang bibitawan ko? Madalas, ang 5 segundo ng katahimikan bago ka magsalita ay mas makapangyarihan kaysa sa 5 minutong paliwanag na puno ng emosyon. Silence bilang empathy. Ngayon pag-usapan naman natin ang pakikipag-ugnayan sa iba. Narinig mo na ba ang kasabihang, people don't care how much you know until they know how much you care. Dito nagiging susi ang katahimikan. Kapag may taong nagkukwento ng problema, madalas ang unang instinct natin ay magbigay ng solusyon. Pero minsan, ang kailangan lang nila ay isang taong tahimik na makikinig. Ang simpleng pagtahimik, pagtango, at pagbibigay ng espasyo sa kanilang damdamin ay mas nakaka-empower kaysa sa kahit anong advice. Halimbawa, may kaibigan kang dumaan sa heartbreak. Sabihin man niyang ang sakit, wala akong gana. Hindi niya kailangan ng okay lang yan, marami pang iba. Mas malakas ang epekto kung mananahimik ka muna, makikinig at hayaan siyang ilabas lahat. Doon mararamdaman niya na tunay siyang naiintindihan. Silence bilang self-regulation. Isa pa sa core skills ng emotional intelligence ay self-regulation o kakayahang kontrolin ang iyong reaksyon. Dito napakalaki ng papel ng silence. Kapag nasa mainit na argumento ka, tandaan hindi lahat ng laban ay dapat salubungin ng salita. Minsan ang pinaka-epektibong paraan para hindi lumala ang gulo ay ang tahimik na paghinga at pagpili ng tamang oras para magsalita. Isipin mo ang mga leaders o mentors na nakasalubong mo. Hindi ba't mas nakakarespeto yung taong hindi agad sumasagot, kundi nag-iisip muna bago magsalita? Iyon ang katahimikan bilang regulation. Nagpapakita ito na kontrolado mo ang sarili mo at hindi ikaw ang kontrolado ng emosyon mo. Silence bilang safe space. Ang katahimikan ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa ibang tao. Kapag tahimik ka, binibigyan mo sila ng kalayaan na maging totoo, na magsalita, na maglabas ng emosyon, nang walang takot na huhusgahan. Ito ang dahilan kung bakit ang therapy sessions, counseling, o kahit simpleng deep talk sa gabi ay madalas may mahabang pause. Dahil sa katahimikan, may espasyo ang damdamin. At tandaan, ang tao ay mas madaling nagbubukas kapag alam nilang hindi ka nagmamadaling sumagot. Practical exercises para sa emotional silence. Una, pause rule. Bago sumagot, huminga ng 3 beses. Pangalawa, silent listening. Subukang makinig ng hindi nag-iisip kung ano ang isasagot mo. Pangatlo,
Reflective silence. Pagkatapos ng mabigat na usapan, huwag agad magbigay ng konklusyon. Pahinga ka muna. Saka bumalik sa usapan kinabukasan. Pang-apat, emotion journal. Gumugol ng 5 minuto sa katahimikan bawat araw para ilista ang nararamdaman mo bago matulog. Kapag marunong kang manahimik, nagiging mas malinaw ang emosyon mo at mas ramdam ng iba na naiintindihan mo sila. Sa hulimahan diski, ang katahimikan ay hindi kawalan ng komunikasyon, kundi mas mataas na anyo ng komunikasyon. Ito ang wika ng puso. Kung sa emotional intelligence, natutunan natin na ang katahimikan ay nakakatulong sa pakikipag-ugnayan at relasyon, ngayon naman, lilipat tayo sa isang mas matinding arena. Paano kung ang katahimikan ay gamitin mo hindi lang para sa sarili o sa relasyon, kundi bilang sandata ng impluwensya at kapangyarihan? Ito ang mundo ng power dynamics. Ngayon, lilipat tayo sa isang mas mabigat na larangan, power dynamics. Sa mundong puno ng kompetisyon, negosyo, politika at leadership, ang katahimikan ay hindi lamang tanda ng kabaitan. Ito ay isang sandata, isang taktika ng mga taong gustong magmukhang matatag, may kumpiyansa at may hawak ng sitwasyon. The pause effect. Alam mo ba na sa negotiation, minsan ang pinakamakapangyarihang bagay na pwede mong gawin ay ang manahimik. Isipin mo na sa meeting ka, nagbigay ka ng alok, tahimik ka lang, hindi ka nagmamadaling magpaliwanag. Ano ang mangyayari? Yung kausap mo, mararamdaman nila ang bigat ng katahimikan. Sila mismo ang mapipilitang magsalita, magbigay ng dagdag o magbaba ng presyo. Dahil sa power dynamics, ang unang taong bibigay ng salita pagkatapos ng alok, kadalasan siya ang natatalo. Ganyan kalakas ang pause effect. Silence is confidence. Mapapansin mo rin ito sa mga tunay na leader. Hindi sila yung palaging maingay o palaging may opinyon. Sila yung marunong pumili ng tamang oras para magsalita. Dahil sa totoo lang, kapag palagi kang nagsasalita, bumababa ang halaga ng mga salita mo. Pero kapag marunong kang manahimik, bawat salitang bibitawan mo ay nagiging mas mabigat, mas pinapakinggan at mas pinaniniwalaan. Isipin mo si Steve Jobs sa kanyang mga product launch, may mga sandali ng intentional silence. Hindi siya nagmamadali dahil alam niyang ang katahimikan ay nagbibigay ng drama at presence. At sa oras na magsalita siya, lahat ay nakikinig. Silence in conflict. Sa larangan ng power dynamics, ang katahimikan ay hindi rin kawalan ng aksyon. Ito ay control. Halimbawa, may taong sumigaw sa harap mo. Kung sumigaw ka rin, ibinaba mo ang sarili mo sa antas niya. Pero kung nanatili kang kalmado at tahimik, ikaw ang nagmukhang mas mataas, mas may kontrol, mas may kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatag na leader, diplomat at negosyante hindi agad nagre-react dahil alam nila ang unang taong magpapanik siya ang talo. At ang taong marunong manahimik, siya ang may hawak ng laro. 5 practical power moves with silence. Number 1. Negotiation pause. Huwag agad magsalita pagkatapos magbigay ng alok. Hayaan ang katahimikan ang magtrabaho para sa iyo. Number 2. Strategic delays. Kapag tinatanong ka, huwag agad sumagot. Kahit 2 segundo ng tahimik na pag-iisip ay nagpapakita ng kumpiyansa. Number 3. Controlled reactions. Sa insulto o provocation, gamitin ang katahimikan bilang shield. Masisira sila sa sariling emosyon. Number 4. Dramatic presence sa speech. Sa leadership, sa anumang public moment, gamitin ang silence para mas lalong pakinggan ang iyong salita. Sa dynamics ng kapangyarihan, tandaan ito, hindi laging ang pinakamaingay ang pinakamakapangyarihan. Kadalasan ang tunay na may control ay ang taong marunong manahimik. Dahil ang katahimikan ay nagiiwan ng puwang para ang iba, ang magbigay ng impormasyon, ang iba ang magkamali, at ikaw ang manatiling matatag. Kung sa power dynamics, nakita natin ang silence bilang sandata ng impluwensya at kontrol. Ngayon naman, lilipat tayo sa isang kakaibang arena. Paano kung gamitin mo ang katahimikan hindi lang bilang lakas o kapangyarihan, kundi bilang paraan ng paghahatid ng misteryo at pag-akit? Ito na ang mundo ng art of seduction. Ngayon, lilipat tayo sa isang kakaibang arena. Ang art of seduction. Kapag naririnig mo ang salitang seduction, madalas ang naiisip ay salita, charm, o matatamis na pangungusap.
Pero ang hindi alam ng karamihan, ang pinakamatinding anyo ng seduction ay hindi galing sa salita. Galing ito sa katahimikan. Bakit? Dahil ang katahimikan ay nag-iiwan ng puwang para mag-isip, magtaka at mahulog sa hiwaga. Mystery is magnetic. Kapag sobra kang maingay, sobra kang available o sobra kang nagpapaliwanag, nawawala ang misteryo. At kapag nawala ang misteryo, nawawala ang allure. Pero kapag marunong kang manahimik, nagiging palaisipan ka, nagiging intriguing, at ang utak ng tao ay likas na naa-attract sa hindi agad maintindihan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong hindi agad nagsasalita ng lahat tungkol sa sarili nila ay mas kinaiinteresan, mas gusto mong makilala, mas nakakaakit. Silence in conversation. Subukan mong pakinggan ito. Kapag may kausap kang tao at hindi ka agad sumasagot sa bawat tanong, nagbibigay ka ng mga sandali ng katahimikan. Ano ang nangyayari? Ang kausap mo mismo ang nagsisimulang magbigay ng dagdag na detalye. Sila mismo ang nahuhulog sa bitag ng sariling imahinasyon. Sa Art of Seduction, ang katahimikan ay parang lambat. Hindi ito direktang humihila, pero unti-unting hinahayaang lumapit ang isda. Absence creates value. Isipin mo rin ito. Kapag laging available ka, nawawala ang halaga mo. Pero kapag marunong kang maging tahimik, marunong kang maging absent paminsan-minsan, nagiging mas matamis ang bawat sandali ng presensya mo. Kung sa power dynamics, ang silence ay control. Sa seduction, ang silence ay longing. Ito ang gumagawa ng attraction, ng anticipation, ng mystery. 4 na praktikal na paraan ng paggamit ng katahimikan sa seduction. Number 1, intentional pauses. Huwag laging punuin ng salita ang usapan. Bigyan ng espasyo ang mga sandali. Number 2, controlled availability. Hindi mo kailangang sumagot agad sa lahat ng messages. Ang delay ay minsang mas seductive kaysa sa mabilis na tugon. Number 3, mystery and storytelling. Hindi mo kailangang sabihin lahat tungkol sa sarili mo. Hayaan mong may kaunting tanong na manatili. Number 4, silent presence. Minsan ang simpleng tahimik na presensya, isang tingin o isang ngiti, ay mas malakas kaysa sa libo-libong salita. Ang tao ay natural na naakit sa hindi pa niya lubos na nakikita, sa hindi pa niya lubos na naririnig, at sa hindi pa niya lubos na nauunawaan. At dito ang katahimikan ay nagiging art form. Ito ang gumagawa sa iyo na hindi lang tao, kundi misteryo. Kung sa seduction natutunan natin na ang katahimikan ay allure at mystery, ngayon naman, lilipat tayo sa isang mas practical na dimensyon, sa simpleng araw-araw na pakikitungo, sa social settings o sa trabaho o kahit sa pamilya. Ang katahimikan ay may mahalagang papel bilang tanda ng respeto at mabuting asal. Ito ang mundo ng manners and social grace. Ngayon, mula sa misteryo at allure ng seduction, lilipat tayo sa mas simpleng anyo ng katahimikan. Ito ang aspeto na nakikita natin sa araw-araw, sa pakikipag-usap sa kaibigan, sa pagtanggap ng payo, o kahit sa simpleng pakikihalubilo. Ang katahimikan bilang pagpapakita ng respeto at mabuting asal. Etiquette of silence. Isipin natin, sa isang usapan, mas nakakaengganyo ba ang taong laging sumasabat o ang taong marunong makinig hanggang matapos ka? Ang marunong tumahimik ay nagbibigay halaga sa sinasabi ng iba. Ito ang tunay na tanda ng good manners. Ang tahimik na pakikinig ay parang sinasabi mo, mahalaga ka. Binibigyan ko ng espasyo ang boses mo. Silence has humility. Hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. Minsan mas nakakaangat ang taong marunong manahimik kaysa sa taong laging gustong may huling salita. Ang pagiging tahimik sa gitna ng pagtatalo ay hindi kahinaan. Ito ay humility. Isang uri ng respeto na mas mataas kaysa sa pride. 4 na mga praktikal na paraan ng katahimikan sa mabuting asal. Number 1, hindi pagsabat. Hayaan munang matapos magsalita ang kausap bago ka magsalita. Number 2, pagbibigay daan. Sa mga diskusyon, minsan ang hindi pagsagot agad ay nagbibigay linaw na bukas ka sa pananaw ng iba. Number 3, pagpigil sa panlalait. Ang simpleng pagpili na manahimik kaysa magbitaw ng masasakit na salita ay isa ng uri ng kabutihang asal. Number 4, pagpapakita ng paggalang. Kapag may nakatatanda, guro, o lider na nagsasalita, ang katahimikan ay tanda ng pagkilala sa kanilang posisyon. Sa huli,
Ang manners at social grace ay hindi lang tungkol sa paggamit ng magagandang salita, kundi sa marunong na paggamit ng tamang katahimikan. Kapag marunong kang makinig, kapag marunong kang magbigay ng espasyo, hindi lang respeto ang ibinibigay mo, nagpapakita ka rin ng maturity at wisdom. At kung ang katahimikan ay nagbibigay galang sa ating pakikitungo sa tao, sa susunod na bahagi makikita natin naman kung paano ang katahimikan ay nagiging pundasyon sa pagbuo ng bagong habits at disiplina. Ito na ang mundo ng Atomic Habits. Silence as Foundation for Change. Ngayon naman pag-usapan natin ang Atomic Habits. Alam natin na ang maliit na gawain, kapag paulit-ulit na ginagawa, ay nagiging malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Pero saan pumapasok ang katahimikan dito? Simple lang. Kung walang katahimikan, mahirap bumuo ng disiplina. Kung walang katahimikan, mahirap magsimula ng bagong habit. Silence as daily ritual. Sa likod ng bawat matagumpay na tao, makikita mo ang mga sandali ng katahimikan. Bakit? Dahil dito nila sinusuri ang kanilang araw, dito sila nagsiset ng intensyon, at dito nila pinapalakas ang loob nila. Isipin mo, bago ka magsimula ng trabaho o bago ka matulog sa gabi, maglaan ka ng 5 minutong tahimik na pagninilay. Ito ang simpleng habit na pwedeng magbago ng direksyon ng buong buhay mo. Silence for focus and clarity. Ang utak natin ay parang hard drive. Kung palaging puno ng ingay, hindi ito makakapagproseso ng bago. Pero kapag binigyan mo ito ng espasyo ng katahimikan, bigla itong nagiging malinaw. Mas nakakapagplano ka, mas nakakapagdesisyon ka, at mas tumatatag ang bagong habits mo. 4 na mga praktikal na paraan ng katahimikan sa habit building. Number 1, tahimik na pagsisimula. Bago simula ng isang bagong gawain, maglaan muna ng ilang sandali ng katahimikan para ituon ang isip. Number 2, daily reflection. Gumawa ng maliit na routine. Halimbawa, tahimik na pagsusulat o pagninilay bago matapos ang araw. Number 3, pagpili ng kapaligiran. Hanapin ang lugar na tahimik kung saan ka makakapag-practice ng bagong habit nang walang distraction. Number 4, disiplina sa pahinga. Minsan ang pinakamahalagang habit ay ang simpleng pagtahimik at pagpapahinga para i-recharge ang isip at katawan. Sa Atomic Habits, natutunan natin na ang pagbabago ay hindi laging malaki at dramatic. Minsan ang pinakamalalim na transformation ay nagsisimula sa pinakamaliit na bagay, tulad ng 1 minutong katahimikan bawat araw. At tandaan, ang habits ay hindi lang ginagawa ng katawan, ginagawa rin ito ng isip, at ang isip ay lumalakas sa pamamagitan ng katahimikan. Kung ang katahimikan ay pundasyon ng disiplina at habit building, ngayon naman lilipat tayo sa mas mataas na dimensyon. Dito natin makikita ang katahimikan hindi lang bilang tool para sa sarili, kundi bilang tulay tungo sa kabanalan at pananampalataya. Ito ang mundo ng spirituality and faith. Silence as connection to the divine. Ngayon, pag-uusapan natin ang katahimikan bilang daan patungo sa mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa sarili, kundi sa mas mataas na kapangyarihan sa espiritual na mundo. Sa modernong buhay, napakarami nating ingay mula sa trabaho, social media, hanggang sa sariling isip. Minsan nakakalimutan na natin ang simpleng paghinga at katahimikan. Ngunit sa katahimikan, may espasyo tayong magmuni-muni, maramdaman ang mas malalim na katotohanan at makinig sa tinig ng puso. Silence as daily reflection. Isa sa pinakamakapangyarihang anyo ng espiritual na pag-unlad ay ang sandaling katahimikan sa araw-araw. Dito mo sinusuri ang sarili. Ano ang mga ginawa mo sa araw na ito? Ano ang tama at mali sa mga aksyon mo? Paano mo mapapabuti ang sarili mo bukas? Sa ganitong paraan, ang katahimikan ay nagiging tulay mula sa pang-araw-araw na buhay patungo sa mas malalim na kamalayan at kabanalan. Isipin mo rin, kahit 5 minuto ng tahimik na pagmumuni-muni bago magsimula ang araw ay nagbibigay ng direksyon, linaw sa isip at katahimikan sa puso bago pumasok sa ingay ng mundo. Silent contemplation. Maraming tao ang naglalaan ng tahimik na sandali, maaring bago magsimula ang araw, bago matulog, o kahit sa gitna ng abalang buhay. Habang tahimik, naririnig mo ang boses ng puso. Nakikita mo ang direksyon ng buhay mo.
At sa bawat paghinga, bawat sandali ng katahimikan, may pagkakataon kang kumonekta sa espiritual na kapangyarihan na mas mataas kaysa sa sarili mo. Ito rin ang sandali kung saan mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan, ang kalmadong nagbibigay lakas sa iyo sa kabila ng ingay ng mundo. Silence for insight and guidance. Sa katahimikan, nagiging malinaw ang isip para sa mahahalagang desisyon. Maraming problema at kalituhan sa buhay ang nagmumula sa pagmamadali o sa kakulangan ng espasyo sa isip. Kapag tahimik ka, may pagkakataon kang mapag-isipan ang tamang hakbang, masuri ang intensyon at maramdaman kung ano ang tama at kailangan sa buhay. Minsan sapat na ang tahimik na pagmumuni-muni bago gumawa ng desisyon kaysa sa maingay na pag-uusap o dami ng payo mula sa iba. 5 praktikal na paraan ng katahimikan sa pananampalataya. Number 1, tahimik na pagninilay. Maglaan ng 5 hanggang 15 minuto araw-araw para magnilay at suriin ang damdamin at intensyon mo. Number 2, meditative breathing. Ituon ang isip sa bawat paghinga, damhin ang kasalukuyan at hayaan ang isip na mag-reset. Number 3, reflection sa gawa. Bago matulog o matapos ang araw, manahimik at itanong sa sarili, ano ang natutunan ko? Ano ang pwede kong pagbutihin? Number 4, silent gratitude. Sa katahimikan, ipagpasalamat ang mga bagay na madalas ay nakakaligtaan mula sa maliliit na biyaya hanggang sa malalaking tagumpay. Number 5, mindful listening. Sa katahimikan, makinig sa paligid, sa kalikasan, sa tunog ng hangin, sa ritmo ng puso mo. Ito'y paraan ng pagkonekta sa mas mataas na espiritual na enerhiya. Kapag marunong kang manahimik, nagiging mas malinaw ang boses ng puso at ng espiritual na gabay. Nagiging mas matalas ang kamalayan. At sa katahimikan, natututo kang magtiwala, magmuni-muni at magpakumbaba sa harap ng mas mataas na kapangyarihan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay espasyo ng espiritual na paglago, katahimikan ng puso, at malinaw na direksyon sa buhay. Sa bawat sandali ng tahimik na pagninilay, naroon ang pagkakataon para palakasin ang sarili. Linisin ang isip at damhin ang kapayapaan. Kung sa spirituality, natutunan natin na ang katahimikan ay tulay patungo sa mas mataas na kamalayan, ngayon naman, lilipat tayo sa mundo ng creativity and innovation. Silence as a breeding ground for ideas, kung saan ang katahimikan ay nagiging lupa para sa malikhaing isip at bagong ideya. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nagiging lupa ang katahimikan para sa malikhaing isip. Sa mundo ng sining, agham at innovation, hindi lang sapat na magsalita o magmadali. Kailangan din ng espasyo. Espasyo para mag-isip, mag-obserba at magsanib ang ideya. Ang katahimikan ay parang canvas o parang laboratory ng isip. Dito nagsisimula ang lahat ng bagong konsepto, bagong imbensyon at bagong pananaw. Silence sparks imagination. Kapag tahimik ang paligid, mas malinaw ang ating isip. Walang distraksyon, walang ingay. Wala nang constant notifications. Sa katahimikan, ang utak natin ay mas malaya maglaro ng ideya. Isipin mo ang mga tanyag na scientist at artist. Albert Einstein, nakilala sa malalim na pagmumuni-muni bago maabot ang mga teorya niya. Vincent van Gogh, na madalas nag-iisa para damhin at obserbahan ang mundo bago lumikha ng obra. Sa katahimikan, nagkakaroon tayo ng espasyo para mag-explore at mag-experiment sa isip. At dito nagsisimula ang innovation. Silence as a mental laboratory. Ang bawat problema ay parang puzzle. Kung palaging puno ng ingay ang isip mo, mahirap makita ang tamang pattern. Pero kapag tahimik ka, mas malinaw ang pagkakaugnay ng mga ideya. Mas nakikita mo ang solusyon. Mas nabubuo ang creative breakthroughs. Minsan, ang simpleng pag-upo sa tahimik na kwarto, pagmumuni-muni sa isang ideya, o pagsulat ng free-flowing thoughts ay nagiging simula ng isang malaking invention o artistic masterpiece. Mga praktikal na paraan ng katahimikan sa creativity. Number 1, tahimik na pagmamasid. Maglaan ng oras sa pagtingin sa paligid, pag-obserba sa detalye, at pagdamay sa karanasan. Number 2, solo brainstorming. Mag-isip ng tahimik tungkol sa problema o proyekto bago humingi ng opinyon ng iba. Number 3, writing o sketching sa katahimikan. Gamitin ang silence para magtala ng ideya.
kahit simpleng scribbles lang, bago ito ma-refine. Number 4, digital detox, panatilihing tahimik ang telepono at iba pang devices para makuha ang focus ng isip sa. Number 5, silent reflection after action. Pagkatapos gumawa o mag-execute ng ideya, maglaan ng sandali ng katahimikan para suriin kung ano ang pwedeng pagbutihin. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay fertile ground para sa isip na makabuo ng bago. Dito nag-uumpisa ang mga ideya na magbabago ng mundo, maliit man o malaki. Kapag marunong kang magbigay ng espasyo sa sarili sa katahimikan, mas mabilis lumalago ang imahinasyon mo, mas malinaw ang intuition mo, at mas malalim ang koneksyon mo sa malikhaing proseso. Kung sa creativity, natutunan natin na ang katahimikan ay lupa ng ideya, ngayon naman, lilipat tayo sa isang mas personal at therapeutic na aspeto. Part 9, Healing and Mental Health, Silence as Therapy. Dito makikita natin kung paano nakakatulong ang katahimikan sa pagpapahinga ng isip at sa mental na kalusugan. Ngayon, lilipat tayo sa isang mas personal at mas malalim na dimensyon ng katahimikan, ang healing at mental health. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang nakakaranas ng stress, anxiety at mental exhaustion. Parang araw-araw ay karera, walang tigil, walang pahinga. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng katahimikan dahil ang silence mismo ay isang therapy. Silence calms the nervous system. Kapag tahimik ka, bumabagal ang tibok ng puso. Humuhupa ang tensyon ng katawan. Ang utak mo ay nakakapagpahinga. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ilang minuto ng tahimik na pag-upo ay nakababawas ng stress hormones at nakakatulong sa mas malinaw na pag-iisip. Kaya minsan, hindi gamot ang kailangan ng isip, kundi katahimikan. Silence as emotional detox. Ang dami nating naririnig araw-araw. Opinyon ng iba, balita, social media noise. Kung wala tayong sandaling tahimik, napupuno tayo ng emosyon at negativity na hindi natin namamalayan. Pero kapag marunong kang maglaan ng oras para sa katahimikan, para bang nililinis mo ang isip mo, nagkakaroon ka ng emotional clarity at mas nagiging magaan ang pakiramdam mo. Silence as self-compassion. Ang katahimikan ay hindi lang tungkol sa labas, kundi tungkol din sa loob. Ito ay oras para makipag-usap sa sarili, oras para maging mabait sa sarili, para magpatawad sa sarili, at para muling magpahinga. Sa bawat sandali ng tahimik na pagninilay, natututo tayong tanggapin ang sarili natin, kahinaan man o lakas. At doon nagsisimula ang tunay na healing, 5 mga praktikal na paraan ng katahimikan para sa mental health. Number 1, silent morning ritual. Gumising ng mas maaga at maglaan ng 5 minuto ng tahimik na paghinga bago magsimula ang araw. Number 2, mindful walk. Maglakad sa tahimik na lugar, pakinggan ang tunog ng kalikasan at damhin ang paligid. Number 3, digital silence. Mag-log out muna sa social media at bigyan ng break ang isip. Number 4, silent journaling. Isulat ang iniisip at nararamdaman sa katahimikan. Walang distraksyon, walang filter. Number 5, evening quiet time bago matulog. Maglaan ng tahimik na sandali para isara ang araw at linisin ang isip. Ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi isang pahinga. Ito ang kanlungan ng pagod na isip, ang gamot para sa sugatang damdamin at ang espasyo kung saan muling tumatayo ang kaluluwa. Kapag natuto kang yakapin ang katahimikan bilang therapy, matutuklasan mo na minsan ang pinakagaling na sagot sa mga sugat ng buhay ay tahimik na paghinga at pananatili. Kung sa healing natutunan natin na ang katahimikan ay therapy at kanlungan, ngayon naman, lilipat tayo sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Dito makikita natin ang mas malawak na pananaw. Part 10, Leadership and Influence, Silence as Authority. Kung paano ginagamit ng mga tunay na leader ang katahimikan bilang sandata ng respeto at impluensya. Ngayon lilipat tayo sa pinakamataas na antas ng paggamit ng katahimikan, ang leadership at influence sa tunay na pamumuno. Hindi laging salita ang sukatan ng lakas dahil ang pinakamaimpluensyang leader ay hindi yung palaging maingay, kundi yung marunong gumamit ng katahimikan bilang sandata ng autoridad. Silence as presence. Kapag ang isang leader ay tahimik, hindi ito kahinaan. Ito ay lakas. Ito ay presensya. May mga tao na kahit walang sinasabi,
ramdam mo ang bigat ng kanilang pagdating. Bakit? Dahil ang katahimikan nila ay puno ng confidence, puno ng mastery. At iyon ang totoong autoridad. Hindi kailangang sumigaw para maramdaman ang lakas. Silence has control. Sa mga pagpupulong, sa mga negotiation o sa oras ng tensyon, ang isang leader na marunong manahimik ay laging may kontrol. Habang ang iba ay nagmamadaling magsalita, siya ay nagmamasid. Habang ang iba ay nag-aaway sa ingay, siya ay nakikinig at nagtatago ng strategy. At sa sandaling magsalita siya, lahat ay nakikinig dahil ang bawat salita niya ay may bigat ng katahimikan na nauna. Silence has respect and authority. Ang katahimikan ng isang leader ay nagbibigay daan para pakinggan ang iba. Ipinapakita nito na hindi niya kailangan ng spotlight dahil ang respeto ay kusa ng dumarating. At dito nakikita ang tunay na impluwensya, hindi dahil sa dami ng salita, kundi dahil sa bigat ng presensya at bigat ng timing. 5 mga praktikal na paraan ng katahimikan sa pamumuno. Number 1, tahimik na obserbasyon. Sa halip na agad sumabat, unahin ang pakikinig at pagsusuri. Number 2, pause bago magsalita. Ang ilang segundo ng katahimikan bago magbigay ng salita ay nagpapalakas ng autoridad. Number 3, silent presence. Sa pagtayo, sa pag-upo, o sa pagharap sa tao, iparamdam na hindi kailangan ng maraming salita para makita ang lakas. Number 4, controlled reactions. Huwag agad magpakita ng emosyon sa tensyonado o kritikal na sitwasyon. Ang katahimikan ay senyales ng kontrol. Number 5, rare words, heavy words. Mas kakaunti ang sinasabi, mas tumatama ang bawat salita. Sa leadership at influence, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay espada ng autoridad at korona ng presensya. Kapag natutunan mong gamitin ang silence bilang leader, hindi mo na kailangang habulin ng respeto. Dahil ang respeto mismo ang lalapit sa iyo. Dito nagtatapos ang ating malawak na paglalakbay tungkol sa kapangyarihan ng katahimikan mula sa Stoicism, Emotional Intelligence, Power Dynamics, Seduction, Manners, Habits, Spirituality, Creativity, Healing hanggang sa Leadership. Isang bagay ang malinaw. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng tunay na kapangyarihan. At sa ating huling bahagi, pagbubuuin natin ang lahat ng ito sa isang makapangyarihang pagtatapos. Kaibigan, natapos natin ang 10 anyo ng katahimikan. Kapangyarihan para makontrol ang sarili, kapangyarihan para makaapekto sa iba, at kapangyarihan para hubugin ang mundo sa paligid natin. Kaya may hamon ako sa iyo. Sa loob ng 7 araw, subukan mong gamitin ang katahimikan bago ka magsalita, bago ka magdesisyon, at bago ka mag-react. Makikita mo ang pagbabago. At bago tayo magtapos, kunting pabor, i-like at i-share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Tagalog Wisdom, ang tahanan ng malalalim na kaisipan at karunungan para sa araw-araw na buhay. Maraming salamat.